Hello mga ka-Flodor sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Ang inyong vlogger na walang subscribers at viewers. So, ito na naman tayo sa ating araw-araw na gawain. Kasama sa ating ang pag-review ng mga top gainers na mga Philippine stock market. Meron tayong SPC dito, GT Cap, FV, EMI, Globe, ICT, So, ang Pilipinas ay down siya naman ng 0.13%. Nasa 5,933 naman tayo. Financial lang ang green at services. Trade naman ang industrial, holding firms, property at minings, Pero bago ka umalis, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, pakipindot ng bell button diyan, tsaka yung subscribe para naman lumago at maraming makapanood sa ating ginagawang videos, lalo na mga OFW mabigyan ng idea kung paano kumita sa Philippine stock market. Ako si Oplodor, isang OFW dito sa Qatar. Nagtitrade tayo ng mga blue chip stocks, mid-size cap at piling-piling mga penny stock. Umpisa na tayo. Tara, let's SPC Power Corporation. So gaya ng dating sabi natin, ay gumawa siya ng bullish flag si SPC. Yan, bullish flag yan. Yan yung bullish flag sa hindi pa nakaalam. Ito yan, poste. Tapos may flag na ganyan, may ganyang bandera, So, kaya tinawag nating bullish flag. So, tapos, sa kabuhan nito, baka gagawa siya ng cap and handle or cap lang muna. Yung cap na yan, kung ganyan, hindi mo makita, di ba? So, yung cap, ganyan. Connect mo lang yan dyan. Sa trading view natin, meron tayong pattern na ganyan gagawa. So, yan yung pananaw natin kay SPC, kung saan siya patungo. Kung titingnan natin dito sa malapitang tingin, So, si SPC, para burahin natin marami ng yan, tapos si SPC ay gumawa siya ng maliit na ito yan, pattern, ganyan. Connect mo yan. So, meron tayong kailangan niyang i-resist, Yan, nagkaroon na ng resistant dito kasi may mga dating sell order block, yung green na yan, dati pula yan, ngayon naging kulay green na kasi na liquidate na yung So meron siyang volume ngayon na 135,000, so parang wala pang ganong foreigners na pumapasok. So na breakout na niya tong 10.20 dito. So kailangan ni SPC ay i-break itong 11.2 para siya ay magkaroon ng bagong presyo. Hataw siya, So, maaari na ito ngayong linggo na to or sa next na linggo, pwede niyang i-break yan para aakyat siya doon, sa taas. So, ang target price natin ni SPC ay nasa pag nag-breakout siya diyan, ma-break niya yung yung linya. Meron tayong target price na sa taas itong 16, So sa ating mga broker wala tayong nakitang target price. So 16 siya ang target price dahil nitong sell order block, itong pula na yan. So ibig sabihin yan, pagdating ng presyo, pwedeng bumaba kasi sell order block. Mayroong mga nakahawak dito, ito na nakahanda na ng magbinta pag dumating ang presyo diyan sa kanilang area dito sa 16, So kaya ginagawa natin target price yan si kay SPC. So pwedeng pagdating diyan, pwedeng mag-pullback ulit. So bago mag-consolidation, bago siya aangat dahil nga cap and handle pattern. So sa long-term investment, itong si SPC ay pwedeng humataw sa taas. So, yung lalim niyan, dalhin natin dito, gawin nating target price na pinaka long term, 26, So, wala tayong target price sa broker. Si TradingView, i-try natin kung meron ba siyang target price.
So, wala naman siyang target price, strong buy lang siya, no? Wala siyang target price. Pero sa atin, ginawa natin target price ay ang 26 dahil sa kanyang cap pattern at mag-consolidate dito at tapos yung lalim dalhin natin doon sa taas, ano. Yan si SPC long term natin dito. So nakaraang vlog natin, target price natin kay dito is 1 yung kahapon yata yan, no? May dito tayo diyan. So 1 peso, ngayon bullish na sa 0.83 na siya. So dahil ito hindi niya sinunod yung pinili niya yung umangat, ano. So dahil nga si dito ay pwedeng maggagawa ng Elliott wave 1. So ito yung ano natin kay dito na pwede siyang gumawa ng Elliott wave. Ito 0 to 1, 1 to 2, then 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. So itong 2 to 3 kailangan niya mataas siya sa 0, 1 to 2. So dapat doble or kalahati man siguro. So baka ganun doon sa taas siya pupunta. Tapos ito, so itong 0.4 naman kailangan din niya balikan yung 0.1. So maring diyan o maring dito siya, ano. So sa ngayon dito muna sa sa piso muna tayo, target price natin, tapos pwedeng 1.5, tapos pwedeng ano. Kasi ano bang meron dito sa kabila. So nawala yung ano natin, yung order block. So dito, ito may order block kasi diyan eh. So ito yung taas niya, so pwede diyan umabot si dito. So maaring lumakas to ulit si dito, ano, lalo na pagdating ng panahon sa year 2028. Malay natin, ano. So tanggalin natin to, nag-resist na yan siya. So nawala yung mga order block natin. So yan si dito ang pananaw natin, ano, na pwedeng umabot ng piso si dito. So yung order block natin nawala, ito yung order block. So yan. Dahil sa mga sell order block na yan. So dito muna tayo concentrate na kailangan niyang ma-break yan. Pag na-break ay hahataw sa taas yan kasi nga tutuparin niya yung Elliott wave kung yan ay malakas. Kung mayroon siya mga bagong proyekto o so ano bang ano niya? So nagkaroon siya ng holding quarterly net loss attribute 6.76 million. So malaki-laki din, ano. Pero naman parang kumita naman yan siya eh. So bawas sa mga expenses, mga ano, kaya medyo mababa ang kinita. So 24, mataas naman siya sa 24. Dividends, wala siyang dividends pala. So okay naman yung sa 24, sa 25, so siguro umangat, ano. So yan si dito. So abang-abang sa mga bag holder diyan dito na ano, nasa taas ng kabili, huwag mawala ng pag-asa. Ang gawin niyo diyan para magkasalubong kayo, i-piso cost averaging niyo, ano. So kung dito ka nakabili, magbili ka ulit, dagdagan bili para yung presyo mo bababa diyan. Or kung may iba kang account, para masarap pakinggan, bilhin mo diyon sa kabilang account si dito para mabili mo tong presyo na to, ano. So yan yung gamit din sa kung marami kang broker. Katulad ko, meron akong 3 broker. So kung ako dito, para masarap pakinggan, ay bilhin ko siya sa kabilang broker ko para mabili ko talaga siya sa mura dito. So habang pag tumaas, ay kumikita na ako hanggat naghihintay ako na balikan yung isang presyo ko doon, ano. So tapos kung yung kinita ko dito sa pangalawang broker ay pumantay na doon sa ano ko, sa gain paper loss ko sa kabilang broker kay dito, ay pwede ko na siyang ibenta doon kasi bawi na eh, kumita na ko, pumantay na yung loss ko sa kinita ko, so pwede ko na siyang ibenta. So gawa natin ng video pala, topic pala yan ano, dito. So GT Cap, so meron tayong hawak kay GT Cap, nasa 190 share lamang, 525 natin nabili at hindi pa rin tayo binalikan. So dati, so sabi natin napapaakyat, so dito lang ilipat na naman natin ulit, ano. So ang nakaganda dito kay GT Cap, nandito tayo sa
mababa nakabili. So nandito tayo sa baba, ano. So considered baba pa yan kasi ang trend line ni GT Cap nandito sa taas. Sa taas yung trend line niya, no, na kailangan yang balikan. So pag lumakas yan dito ay babalikan yan ni GT Cap yung ano. Kumita na rin tayo sa dividends niya, no. May 7 tayo na binigay at meron tayong 190. So may maliit na almost 1,000 na dividends, ano. So okay lang 'yun. Habang naghihintay natin, binabayaran naman tayo. So pero nandito tayo sa baba. So kampante tayo na angat yan si GT Cap, babalikan dito sa 675 dahil ang target price naman ng ating mga broker ay nasa 760, 878, ano. So kahit dito lang tayo aabot sa trend line niya, kumita na tayo diyan at pwede na rin nating ibenta yan. So magkano bang kikitain natin? 25% sa ating capital, ano. So yun yung nakaganda pag alam mo yung trend line niya, tapos nandito ka sa baba nakabili. So hintay-hintay ka lang, babalik din yan sa taas katulad nito dito. Yan, oh. Di ba? Dito ka, kung dito ka nakabili, hinintay mo lang siya. Habang naghihintay ka, binabayaran ka ng dividends, umangat naman siya, ano. So maari na ito, pwede niyang gayahin to, ano. So diyan, dito, umangat din, nandito siya, ano. Dito, umangat din. So ganun lang naman yung presyo sa stock, eh. Huwag mawala ng pag-asa kung ang hinawak mo ngayon ay bumaba. Hintayin mo lang at kung ano talaga, kada sahod, mag-allocate ka ng kanyang pira diyan, bibili ka ulit sa kanya para maging ang presyo mo paunti-unti pababa, ano, hanggat magkadikita na kayo. Ano, nangyari yan sa akin sa ibang stock na hinintay ko lang siya, paunti-unti ko nang binili hanggat nagpang-abot na kami at kumita na rin tayo doon, ano. Kung kumita na, bininta ko na siya kasi kumita na ako, nag-take profit muna ako. Tapos binili ko siya ulit para lumaki yung kapital natin, ano. So yan si GT Cap. Bago tayo tutuloy sa pang-apat natin, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung bago ka lang sa ating channel, na panood mo to para naman lumago ang ating channel at marami tayong maabot na mga Pilipino na para matutong mag-trade sa Philippine stock market. Mahirap kaya mag-convince. Iwan ko bakit ayaw niyong gustong kumita, dagdag, walang puro sahod lamang na ano. So Facebook hindi. San Miguel Food Corporation and Food and Beverage pala to, hindi yan Facebook. So sabi natin, magkonso-konso si, ano, sa huling vlog natin, magkonso-konso si, ano, diyan, bago hataw. Pagdating dito, pwede magbaba. So, yan, nagkonso-konso nga siya diyan. So, burahin natin yan. So, ganon pa rin naman ang ating tingin dito kay FV na kailangan niyang mag-consolidate dito at siguro baka panahon na mag-break, ano. So may darating na dividends na 0.5. So ngayong 20 May ang malapit na. So last day pa lang ngayon. So parang kaya siguro maraming bumili, ano. So kaso lang hindi yata siya ganong pinansin ng mga foreigner na buyers kasi 36,000 lang yung share. So parang mga retailer lang to, karamihan siguro mga Pilipino, ano. So si FV kailangan niyang i-break itong 53 na yan para ma-hit niya tong bandang 54, pwede mag-pullback, tapos mga pullback, gano'n lang naman yung presyo, ano. So target price natin kay FB, ang nakaganda na naman ni FB katulad ni GT Cap, nasa ilalim siya, nasa trend line siya natin, ano. So maaring dahil nasa trend line, maaring humataw yan at bumalik doon sa taas. So target price natin, wala ba tayong meron tayo 70 kay BDO, si FB, ano. So ibig sabihin yan, itong trend line na yan, ma-break niya, ano, yung 70. So sa ngayon dito muna tayo sa 60. Ang nakaganda kay San Miguel Food and Beverage is nasa upward trend siya, itong channel na yan. Pero ang nakita ko lang sa kabuuan niya is parang bearish flag siya, ano, kasi gumawa siya ng ganon, eh. Yan, no. Pag ganon, so baka ang ano diyan, baliktad siya.
So baka gaganon pa yung presyo, ano, gagawa ng ano. Pero malay natin kasi IPO niya nandito na, so bababa na siya sa IPO na price niya, no. So malay natin is magtuloy-tuloy yan si FB dito, i-break na niya yung itong trend line natin na 60 at mahitong target price na 70, ano. So pero kung ako dito ay maganda na si Facebook kasi FB kasi nasa baba siya ngayon. So pwede talagang trend line natin balikan niya sa taas, ano. Yan si FB. Next, EMI. So EMI is Emperador. So gaya nating huling vlog dito na baka dito musungkitin niya yung mga buyers diyan o baka dumiretso sa taas, ano. So nagkonso-konso siya. So nagkonso siya tapos medyo lumaking volume. So si EMI kailangan talaga niyang i-break itong, so target price natin 16, 13, 19. So kailangan niya i-break itong bullish flag na yan. So ito yung bullish flag. So gumawa siya ng poste diyan. Ito yung bandera natin. So matagal-tagal na, mahaba na tong flag na to, ano. Sa kailangan niyang i-break na talaga tong issue na yan. So long term natin kay Emperador ay hiramin natin tong poste, ilagay natin dito sa taas at pwedeng maging 20 ang target price natin, lalapit doon kay Metro na 19, ano. So price action lang tayo, ano. Hindi tayo magaling sa mga fundamental, sa mga ano nila dyan. So price action lang tayo para hindi tayo mahirapan ng masyado. So yan si EMI. Next is Globe. So si Globe, gaya ng huli nating ano, merong dividends na ibibigay ngayong 22 ang X. So 21 ang last mong bili. So si Globe ay sabi natin na baka hataw si Globe. So dito ay bumaba na siya, paunti-unti pang bumaba, oh. So si Globe talaga ay kailangan niyang i-break itong resistant na to, itong 1.1842. Mahal kasi ito si Globe, eh. So napansin siya, ganong napansin sa mga ano, 5,000 lang yung share na binili. So dito maraming mga buyers na dito bumili. Kung ako dito, dahil kung habol mo ay dividends, okay naman kasi malaki-laki din, ano. Pero kung long term, medyo maghintay-hintay ka talaga nito kasi asahan mo to sa 22 bababa itong ano, maraming magbintahan nito, ano, kay Globe kasi yung bumili dito pag take profit na sila at magbinta kasi magkano naman yung kinita ng pera nila, ano. 12% na yan, malaki-laki na rin, ano. So kaya asahan mo yan na bababa yan si Globe sa pagdating ng dividends, ex-dividend. So wala na, baka kunwari yan aabot siya, magkabuhusan yan kasi maraming mag-take profit. Pero long term naman ay target price naman ni Globe is 2,320, 2,090 to 190 dahil nitong ano, gagawa siya ng cap pattern si Globe. Yan, cap pattern yan. Yan yung cap pattern. So kaya mahit yang 2,320 kay Globe, ano, sa mga target price ng ating broker. So yan si Globe. Next is ICT. So ang stock ng bayan, so marami talagang bumibili dito at nag-aabang. Kung ako ang ano dito, sa ngayon alanganin ako pumasok kay ICT kasi masyadong mahal na siya. So kung ako papasok, hihintayin ko muna mabuo itong Elliott Wave kasi perfect na perfect yung ginawa niyang Elliott Wave. So gumawa siya ng ganyan, 1, 2, 3, 4, 5. So 3, hindi pa natin alam kung saan yung 3, talagang hataw pa rin. So ang target price naman natin ng mga broker is 850, 800, 663 na 8. Kay BDO na lang na 850. Baka to pa rin muna tong 850 bago siya bababa, ano. So magkaroon ng 0.4. So maganda, kung gusto mong pasukin, hintayin mo muna tong 0.4. Hanapin natin yan para malaman mo,
mag-subscribe ka para makita mo yung review natin kay ICT, ano. So, mataas pa rin si ICT, ay kailangan niyang i-break itong 814 para magtuloy-tuloy siya sa taas at mag-hold naman siya dito sa ating support na nasa 770, ano. So, kailangan niyang humataw dyan. So, baka ngayon dito, magkonsumo muna yan si ICT bago siya hataw ulit. Ano, katulad nitong ginawa niya dito sa baba, nag-consolidate muna, nag-iipon ng lakas. So, baka mahit na yung 850 na target price at saka pa siya mag-pullback. So, kung dito ka naghawak kay ICT, ay dito sa malalim, ay malaking bagay yan. Kung ako din yan, ay magkurot na ako ng konting, ilak ko na yung profit ko, magbinta na ako ng konti, kalahati man siguro para makuha ko yung profit ko at tapos ibili ko ulit, ano. So pumasok na yung ano mo kasi mataas na to eh. Maaari talagang darating panahon na mag-pullback yan si ICT, katulad nung ginawa dito, umangat siya diyan, nagpahinga, nagbagsak muna, no. Ito yung hinanap natin nga ganito kay ICT. So yan lang po ang ating top gainers ngayong araw na to. Maraming salamat kung napanood niyo itong channel natin, video natin. Paki-share and like naman kung nagustuhan mo. At paki-comment naman kung ano yung mga stock na gusto na mong i-review natin, ano. So maraming salamat mga ka-OFW, mga Pinoy. Huwag kalimutan mag-subscribe kung marami napanood mo to hanggang dulo. Adios mi amigos! Patsada mga amigas! Babus!